Meron ulit tayong bagong lens from Viltrox. Ito yung Viltrox 50mm f2.0. This time, hindi siya pang crop sensor, pang full frame siya. Bago natin ito ituloy, intro muna tayo. Like I said, we have here the Viltrox 50mm f2.0. Kasama to sa Air series nila, but again, for full frame ito. Sa totoo lang, na-unbox ko na to, tsaka nagamit ko na to, pero i-unbox uli natin siya para may idea kayo na kapag bumili kayo, ito yung makukuha nyo inside the box. Usual paperwork lang naman, warranty card, tapos card para ma-download mo yung instructional manual, tapos yung warranty card nga. And then pouch, no? Even the Air series, meron na siyang pouch for the lens, no? Solid, which is a nice touch. A nice additional, kumbaga. Ito na yung lens mismo. Tanggalin natin yung hood. Again, full frame lens to, and believe me, sobrang liit nito kumpara sa ibang full frame lenses, which is expected kasi nga kasama to sa Air series, kumbaga yung compact series of lenses nila. Yung filter thread size niya is 58mm diameter. Tama, ayan siya, 58mm. And then sa bottom part naman niya, meron siyang USB-C port. Ayan, no? Pang-update ng firmware or whatsoever. So, yeah, and yun na yun. Basically, wala na siyang kahit anong nakalagay, no? Wala nang kahit anong buttons, switches, or kung ano pa. Basic na basic lang. Meron lang siyang nag-iisang focusing ring. Yan lang siya. Other than that, wala na. Lagay ko pala yung lens hood para malaman nyo kung gaano siya kalaki with the lens hood. Fan ba kayo ng ganyang lens hood, no? Fan kayo nung parang hindi siya flat lang siya. Ako, fan ako ng ganyan. Gusto ko yung ganyang lens hood. But nevertheless, para sa form factor niya, pinangatawanan naman nila na Air series talaga. Sobrang liit, sobrang compact niya, no? As a matter of fact, kamukha to ng mga crop sensor lenses natin. No? Liit talaga niya. Parang mahirap paniwalaan na pang full frame siya, but it is for full frame. F2.0, yung maximum aperture niya, which is kind of amazing din kasi sa yung usual case, kapag wide opening yung aperture, medyo mahirap siyang paliitin. Pero ito, parang dumating na tayo sa time na sisiw na yun sa mga brand sa mga lens manufacturers na parang kahit wide open, 2.0, nasa high side na yan kasi 2.8 yung parang average, no? Pero yung 2.0, nasa high side na yan. 1.8, 1.4, parang ganun. So, yeah, amazing na nagawa nilang i-compact pa rin to. Hindi ko alam yung mismong timbang nito, pero it doesn't matter kasi alam mo yun, you can expect this to be heavy kasi maliit nga lang din siya. So para sa mga para sa isang full frame lens, maliit talaga siya. Tara, kabit natin siya sa camera natin para makita nyo siya mismo. What we are using, no, yung Sony A7 IV natin. Very trusty Sony A7 IV. Tignan mo naman yan, without the lens hood, sobrang liit. Parang joke time, no? Liit niya. Pag kinumpara mo yan sa ibang full frame lenses, maliit talaga siya, no? Kung nakakagamit ka ng full frame lenses, maliit to. As in super significantly smaller than the usual. Pero yung advantage naman nun, no, kagandahan nun, hindi siya hassle dalhin in public, hindi siya hassle dalhin kahit araw-araw. Kumbaga, kahit maliit yung bag mo, can you imagine meron ka ng 50mm na pwedeng dalhin kasi maliit nga lang din siya. So, kung mahihiyain ka rin in public, hindi siya sumisigaw, hindi siya agaw attention. Lalo kapag walang lens hood nga. Yan, liit lang talaga niya. Yung body ko pa is Sony A7 IV, which is the classic full frame body. Medyo malaki yan. So, try mo yung mga A7C tool. Wala na kasi akong ganun ngayon. Pero pag tinry mo to doon, compact setup talaga siya. As for the build quality naman, no, honestly, medyo plasticky siya. Hindi naman siya yung parang sobrang chippy sa pakiramdam, no. Pero hindi mo siya masabing premium also. Parang plasticky pero alam mo tatagal naman. Gets ba? May tibay naman siya, meron naman siyang parang decent material na ginamit. Pero again, plastic lang siya. And yeah, plastic pero durable sa tingin ko. Never ko pa naman siya nalaglag, thankfully, no. Maingat naman ako sa gamit relatively, pero feeling ko naman tatagal siya. Hindi siya ganun kadaling magasgasan or whatsoever. So, but yeah, you can't expect much kasi nga di naman siya ganun ka high-end na lens. Now, pag-usapan naman natin yung performance nitong lens na to. Okay, so let's start with the autofocus. Again, unbox ko na nga siya, nagamit ko na rin siya, no? Inulit ko lang yung unboxing para may idea kayo. Pero yung autofocus nito, surprisingly, nagandahan ako sa kanya. Hindi ko in-expect, no? Dahil nga Air series siya, tapos
madalas yung ginagamit naman natin yung mga high-end lenses naman, no. Nagulat ako na maganda yung performance niya. Meron siyang eye and face tracking na walang problema kahit moving subject nga, no. Tapos may mga konting focus breathing, especially in low light situations, which is normal naman yun. Kahit sa mga high-end lenses natin, may mga ganong scenarios pa rin. Pero dito, I'd say 80 or 90%, na 80 to 90% of the time, na-nail niya yung perfect focus, which is nice again, no. So kahit photo or video, parang nag-rely lang ako 100% sa autofocusing performance itong lens na to. In a way, in-expect ko na rin siya somehow kasi nga kasama to sa mga pinakabagong releases ng Viltrox. Meaning to say, medyo advanced na rin naman siya. Medyo kasama na dito yung mga latest technology and innovations nila. Kaya no wonder palag na rin yung autofocusing performance niya. So, if you're looking for a lens na merong autofocus for your full frame body, check this out, no. Hindi ka ilalaglag nito. Not unless na lang talagang nasa extreme situations ka like racing, yung mga ganun. Siguro hindi ko pa na-try personally. Hindi ko sasabing hindi niya kaya pero hindi ko pa na-try. But in my use cases as a content creator, no, parang street photography, street cinematic video sequences, etc. Okay na okay to. Wala akong naging problema and sobrang happy ko sa autofocusing performance niya. Now, let's talk about image sharpness. Yung image sharpness naman niya, of course, you can't expect this to be as sharp as the ART lenses and G Master lenses, no? Pero without comparing it side by side, I'd say hindi mo masasabing inexpensive, especially for social media. Ako, usually, yung mga pinopost ko, even for clients, for social media consumption naman siya. And mind you, kapag di ko nilagay sa caption na ito yung ginamit ko, hindi nyo naman mahulaan eh. Ganun siya ka-negligible in my opinion, no? Again, I do sometimes pixel peep, pero hindi ako hardcore about it. Pero kung ikaw yung tipong nag-pixel peep or whatsoever, baka may makita ka ditong mga flaws as far as image sharpness is concerned. Pero for everyday use cases, para sa normal na situation lang, no, mapaportrait, video, photo, okay na okay yung image sharpness niya. Crisp na rin siya. Even at widest aperture, which is f2.0, may mga lenses na pumapalya na doon as far as image sharpness is concerned. Pero ito, at f2.0, okay pa rin. Okay pa rin yung image sharpness niya. Decent, kumbaga. Lalo na ako, personally, hindi ako masyadong maarte doon, no. Parang sa in post nga nagbabawas pa ako ng sharpness most of the time, sa totoo lang. So siguro factor din yun kaya satisfied ako sa sharpness nitong lens na to. But then again, kung ikaw nga yung alam mo yun, kung kumukuha ka ng mga billboards or whatsoever, baka try mo muna siya. Huwag mo muna siyang bilhin talaga. Try mo muna siya. Pero for weddings, for events, naniniwala ako na okay pa rin naman siya, na hindi mo siya itatapon, kumbaga. Especially for social media consumption nga, okay na okay pa rin siya in my opinion. Pag-usapan naman natin yung focal length niya, 50mm. I think wala naman ang dapat i-hype dito. Walang question dito, no? Kasi 50mm is such a staple focal length for full frame cameras, full frame bodies, no. So G Master lens is merong 50mm na G Master, 50mm na art lens. So yung 50mm, as far as its focal length is concerned, walang question dito. Kumbaga naging tactical or strategical naman si Viltrox dito na mag-release ng 50mm kasi sobrang familiar na ng mga tao sa focal length na to. Marami na tong gamit, no, especially for portraits. Ako ginagamit ko for portraits and sobrang busog na busog. Sobrang okay na okay. For landscape, hindi siya wide enough for landscape, no, for architectural photography. Pero for normal street photography, yung parang mag-shoot ka ng alley, ng kalsada, again, hindi siya super wide, pero ginagamit ko siya doon, no? Hindi naman bawal at hindi siya best for it, pero pwede pa rin. For talking head videos, pwede mo pa rin siyang gamitin. Ako, ginagamit ko siya sa totoo lang kasi nagbibigay ito ng magandang compression in a way. Lalo na kung talking head video, you'd want that compression and separation from the background. Kung gumagawa ka ng mga parang documentary, no, talking head, okay na okay siya doon. Again, ako ginagamit ko tong 50mm for talking head. Hindi ko siya palagi ginagamit kasi for something like this right now, naka 24mm ako. So itong 50, hindi ko siya go to, pero
ginagamit ko siya from time to time also. For unboxing, medyo too tight. Medyo too tight to for unboxing. I wouldn't recommend unless meron kang headspace talaga, no? Pero pwede kung pwede, pero hindi ko siya nire-recommend. For product photography or product showcasing, masabi ko na doon siya perfect. Doon siya magsha-shine talaga kasi sobrang okay nung sobrang okay nung compression nga niya, tsaka yung separation ng subject from the background. For me, parang mafo-focus talaga yung mata nung audience, nung nanonood dun sa subject kapag ganito yung gamit mo. Sobrang ganda niya. Ako personally, ganun ako, no? Ginagamit ko for product showcasing or for B-rolls, kumbaga, 50mm or even 85mm. Kasi ngayon yung parang, alam mo yun, hiwalay talaga yung subject dun sa background. So, nakakatuwa na besides my 50mm G Master, kung gusto ko ng low-key na low-key na lens lang, especially in public, pwede ko itong maging alternative. Actually, ginagamit ko siyang alternative talaga, lalo na kapag ayokong magdala ng mga big lenses talaga. Kasi tanggalin mo lang yan, ganyan na yan. Basic na basic, di ba? Kala mo hindi siya magpo-produce ng magandang quality ng footage or output, pero sobrang solid nito. So yeah, as far as focal length is concerned, 50mm, you won't get wrong, no? Parang hindi ka na maninibago diyan, kumbaga, especially sa full frame body. Okay na okay yan. As a matter of fact, ginagamit ko din to sa APS-C ko. Right now, I'm using Sony A6700. May mga times na ginagamit ko tong 50 na to dyan sa A6700 ko, and sobrang okay niyan kasi kumukha ng A7C yan eh. Kaya parang compact setup pa rin siya, pero kayang-kaya sa portrait situation. So yeah, sobrang okay. Okay talaga yung focal length nito. Now let's move on naman sa maximum aperture niya, f2.0. Palag na rin to kahit sa low light situations, lalo na kung gagamitin mo siya sa mga gantong bodies, no, full frame bodies ng Sony. For example, this Sony A7 IV, meron tong second native ISO na 3200, no, which is sobrang okay na sa low light, and i-pair mo yun sa f2.0 na common nga natin f2.8. Okay na okay to, gamit na gamit talaga even in low light situations. And also, besides sa low light performance niya, yung f2.0 kayang-kaya na nitong magbigay ng blurry background or that separation from the background, yung subject from the background. Kaya ako gamit na gamit ko to, like I said, sa portrait, sa product showcase, cinematic sequence, okay din siya. And also, kapag nag-edit ako, alam mo yung editing sequence na sikat sa Instagram, gamit na gamit ko to. Sobrang ganda nung sobrang sweet spot. How I wish f1.8 siya, no, or f1.4, pero para sa gantong compact form factor, again, amazing na nga na nakagawa pa sila ng f2.0. So yeah, sobrang okay nun. And kung ikaw rin yung fan like me, sobrang sucker and sobrang fan ako nung blurry background, yung bokeh effect, kumbaga, kayang-kaya nitong magbigay, especially with right composition, right framing. Sobrang okay niya, sobrang ideal pa rin niya. May mga taong ang prefer nila f1.8 lang, f1.4. Ako rin, prefer ko rin yun. Pero yung f2.0, not bad na yan, not bad na siya. Magagamit mo na yan for decent portrait shoots. Ako, sobrang gamit ko yan gamit ko to for portrait photography. Kapag sinushoot ko yung wife ko sa labas, no, okay na okay siya. Wala naman ako masabi dun. In fact, kapag hindi mo nga siya sinide by side sa mga f1.8, parang it's hardly noticeable. Again, kung talagang professional, kung talagang yun yung ginagawa mo, talagang nakatutok ka, pixel peeping to the highest level, kita talaga. Kita mo talaga kasi malaki naman yung difference ng f1.8 sa f2.0. Especially, what more pa yung f1.4 tsaka f2.0. Malaki naman yun. But then again, para sa gatok kaliit na form factor, okay na yun. Sobrang okay na nung f2.0. Kaya sa akin, parang okay na sa akin yun. Actually, satisfied naman ako dito sa kayang ibigay nito as far as bokeh and blurry background is concerned. About naman sa mga flaws niya, no, hindi to excused or hindi to exempted, kumbaga. Meron pa rin siyang mga imperfections like chromatic aberration, vignetting, barrel distortion at some point, and flaring. In harsh conditions or in harsh situations, meron pa rin. Makikita mo pa rin yung parang mga imperfections niya, which is kind of normal, kumbaga, kasi kahit yung mga high-end lenses nga natin,
nakaka-experience ng ganun. High-end na yun. So what more pa yung ganito? Ang importante lang doon, no, is it well controlled, kumbaga. And dito sa case nito, itong lens na to, no, masabi ko na hindi siya deal breaker. Hindi siya well controlled like the G Master and Art lenses, pero again hindi siya deal breaker. May mga times na kaya siyang ayusin in post production. And for me, hindi hindi yun problema. Hindi yun parang wala na, ayoko na niyan. Hindi ganoon. Kasi kaya nga siyang ayusin. Meron kasi mga lenses na hindi na siya fixable, hindi na siya repairable, kumbaga. Pero ito, yung mga output ko dito, yung mga vignetting, chromatic aberration, kaya mo siyang ayusin in post-production. Kaya siya hindi deal breaker sa akin. And like I said, kahit yung mga high-end lenses natin, may mga times na nakaka-experience pa rin ng ganun. So, yeah, you can't expect much sa mga ganitong klaseng lenses. But yeah, kung talagang for social media consumption and purposes, okay pa rin talaga siya. Finally, magkano nga ba itong lens na to? Yun yung magandang point dito, no. Kaya ko rin nasabi kanina na you can't expect much dito sa lens na to is because isa na to sa pinakamurang lens na mabibili mo na may autofocus at pang full frame cameras. Like for real. Kasi last I checked, by the time this video is made, you can buy one of this brand new ng 9,000 pesos lang. Yes, you heard it right, no. Less than 10,000 pesos. Meron ka ng sobrang decent na lens, compact, lightweight, sobrang ganda ng autofocus, okay na rin yung sharpness niya, etc. And again, no, para sa full frame cameras, sobrang mura nun, sa totoo lang. Not to mention nga na hindi naman patapon yung performance niya. So para sa akin, bang for the buck na to. If you're not, if you're on the fence looking for a decent lens na bago mong paglalaroan or bago mong gagamitin, tapos merong magandang focal length, yung gamit talaga, sobrang gandang alternative nito, no? Hindi ako sponsored pala. Pinadala nga pala sa atin to ni Viltrox para i-unbox, i-try natin. Gawan ng mga reels, pero hindi nila ako intusan or ni-requestan na gumawa ng YouTube review video. So ito, parang wala silang input dito, wala silang say dito, and sobrang honest ko lang talaga dito, na para sa akin, kung nagsisimula ako, kung babalik ako sa time na nagsisimula ako, magiging option ko to. Kasi kung gusto ko ng 50mm na hindi ako hindi ako magbubutas ng bulsa, sobrang option ito. Sobrang okay niya talaga for me. At na magagamit mo pa for both full frame and APS-C. Not bad talaga. Pwede rin naman yung Sony f1.8 na 50, no? Pero parang nasa 12,000-13,000 din ata yun. May mabibili kang 9,000, 8,000 pero second hand. But then again, ito, brand new na ikaw yung mag-unbox, ikaw lang yung gagamit for only 9,000 pesos. So yeah, para sa akin, good deal siya. Tapos, decent lens nga siya. Magagamit mo siya for so many situations and purposes. So, yeah, yun lang naman yung quick review natin ng lens na to. Sa totoo lang, isa to sa mga lenses na pinopromote ko lagi sa TikTok. Kasi nga, di ba, sobrang mura niya talaga. Para sa akin, no, parang, especially kapag aware ka sa mga presyo ng full frame lenses na may autofocus, sobrang mahal talaga. Sobrang mura talaga nito. So, yeah, parang kung talagang budget talaga, tas gusto mo lang ng 50mm na decent, may autofocus, sobrang ganda yung option. And nakakatawa kasi maraming natutuwa dito sa TikTok nga. Kapag nire-review ko siya, parang people are drawn to it talaga. Kasi nga, alam mo yun, performance pero budget meal. So yun lang naman, no. Sana nag-enjoy kayo sa video na to, no. Nagulat ako na not so many people rave about this, no. Parang wala pang masyadong nagtatackle or nagdi-discuss or nagre-review ng lens na to. So yeah, gusto ko lang sabihin na you can check out din yung mga gawa, yung mga shoot ko, mga pictures, videos ko shot on this lens. Sobrang okay niya talaga. You can check that out sa Instagram accounts ko, sa TikTok, sa Facebook. Yeah, Instagram mainly. So yun lang muna siguro for this video, no. Sana may napulot kayo kahit papano, and kung meron kayong questions, kasi sure ako na hindi ko na-tackle yung lahat-lahat about this lens, no. So kung meron kayong thoughts about it, you can let me know in the comment section, or we can connect on Instagram, Facebook, or on TikTok. But nevertheless, no, maraming salamat sa Viltrox for sending me this lens to review and to unbox on this channel. Maraming salamat din sa inyo sa pagtambay. Again, I will see you guys in the next video.